Isa pa. Hoy, Inday! Isang bote pa! Ang boses na iyon, magaspang at may halong kalasingan, ay tumagos sa ingay ng ang puso ni Inday. Ang mumunting kainan na nagiging bar tuwing gabi. Napalingon si Aling Ara. Mabilis na pinupunasan ng basang mesa. Alam niya kung sino ang tumatawag. Si Mang Rudy, ang karaniwang lasing na nagpapalipas ng oras doon. Pero hindi siya ang tunay na nakakapagpaikot ng sikmura ni Ara. Nandoon si Don Ricardo Villa, nakaupo sa sulok, nakangisi, nilingon niya si Ara. At ang tingin niya ay parang maputik na kamay na humahaplos sa kanyang buong pagkatao. May kasama siyang dalawang lalaking nakasuot ng mamahaling damit, nagtatawanan habang umiinom, ang presensya ni Don Rick. Laging may dalang bahid ng kadiliman at pangako ng kapahamakan. Uy, Aling Ara, bati ni Don Rick. Ang kanyang boses ay mas malambing kaysa sa dapat, na mas nakakapanindig balahibo. Ang ganda mo talaga ngayong gabi. Sayang at nag-aaksaya ka ng ganda mo sa ganyang trabaho. Bumaba ang tingin ni Ara sa basahan na hawak niya. Uminit ang kanyang mukha, hindi sa hiya, kundi sa galit. Ilang beses na ba niyang narinig ang ganyang mga salita na nagpaparamdam sa kanya na ang kanyang pagkatao ay nabibili, na ang kanyang dignidad ay kasing mura ng serbesang ibinebenta niya. Ngunit bawat patak ng pagod, bawat hapdi ng kanyang palad, ay para kay Angelo, ang kanyang anak. Ang tibok ng puso niya, "Trabaho po ito, Don Rick." Mahinahon niyang sagot, pilit na pinipigil ang panginginig ng kanyang boses. "Kung may iuutos pa kayo, pakisabi na lang." Nginisiyan lang siya ni Don Rick at muling bumalik sa pagtawa kasama ang mga kasama niya. Pero alam ni Ara, ang tingin niya ay nakasunod pa rin sa kanya na parang anino. Ito ang kanyang buhay. Isang tuloy-tuloy na pakikipaglaban hindi lang sa kahirapan, kundi pati na rin sa mga matang mapanghusga, sa mga kamay na mapagsamantala. Mabilis siyang kumilos, naghahatid ng order, nagpupunas ng mesa, nagpapanggap na bingi sa mga bulungan at tawanan. Sa isang banda, sa dulong mesa, nakaupo si Dr. Rafael Raff de la Vega. Tulad ng dati, nakasuot siya ng pangkaraniwang damit, malayo sa kanyang propesyonal na anyo. Nag-iisa siya, tahimik na nagmamasid. Madalas siyang naroon, parang anino rin, laging nag-order ng kapirasong nilagang baka at isang baso ng tubig. Hindi kailanman nag-iingay, hindi kailanman nakikihalubilo, pero ang kanyang mga mata, laging nakasunod kay Ara. Mga mata na may kakaibang timbang malalim, mausisa, ngunit may bahid ng kalungkutan na hindi maintindihan ni Ara. Nagdududa siya sa bawat pagtingin ni Dr. Raff. Natatakot na baka isa rin siya sa mga may nakatagong intensyon. "Salamat po, Doc." Bulong niya nang ilapag niya ang pagkain sa harap ng doktor. Ngumiti lang si Dr. Raff. Isang maliit, halos hindi mahalata ng ngiti. Ngunit tiningnan niya si Ara ng matagal, na parang may gustong sabihin. Ngunit nanatili siyang tahimik. Nang matapos ang shift, hapong-hapo si Ara. Ang kanyang mga paa ay namamanhid at ang kanyang likod ay kumikirot. Pero ang pagod na pisikal ay walang-wala kumpara sa pagod ng kanyang kaluluwa. Nagmamadali siyang umuwi sa mumunting silid na inuupahan niya. Ang bahay tulugan ay halos masikip na sa kanila ni Angelo. Walang bintana, mainit, at may amoy ng lumang alikabok at dampi. "Mami!" sigaw ni Angelo. Halos magkasing lakas ng tunog ng kanyang pagtakbo nang makita niya si Ara. Nagpatukod siya sa maliit na mesa at lumapit sa nanay niya para yakapin. "Ay, ang baby ko!" Yakap ni Ara sa anak. Napansin niya ang bahagyang pamumula ng pisngi ni Angelo at ang ilang pag-ubo nito. Pinilit niyang ngumiti, kahit na bumibigat ang kanyang puso. Kinabukasan, masama na ang pakiramdam ni Angelo. Ang pag-ubo niya ay lumalala.
at ang kanyang hininga ay parang hirap. Nagpa siya si Ara na dalhin ang anak sa pinakamalapit na community clinic gamit ang iilang barya na natira sa kanyang pitaka. Ang doktor doon, isang matandang babae na may malumanay na boses, ay tiningnan ang mga papeles ni Angelo. Ang kanyang huling check-up ay nagpakita ng problema sa puso, isang butas na unti-unting lumalaki. Aling Ara, sabi ng doktor. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Kailangan ng masuri si Angelo sa mas malaking ospital. Lumalala na ang kondisyon ng kanyang puso. Kailangan siyang makita ng isang espesyalista. Naramdaman ni Ara ang paglamig ng kanyang dugo. Mas malaking ospital. Espesyalista. Ibig sabihin, mas malaking gastos. Pag-uwi niya, nakaupo siya sa gilid ng higaan. Tinitingnan ang natutulog na si Angelo. Ang maliit na dibdib nito ay bahagyang bumibigat at ang kanyang paghinga ay may bahid ng sipol. Kinuha niya ang folder ng mga medical records ng anak. Ang mga numerong nakasulat doon ang presyo ng gamot, ang gastos ng bawat check-up, ang paunang pagtatansya ng presyo ng posibleng operasyon ay parang sumisigaw, nagpaparamdam sa kanya ng kanyang kahirapan. Ang 1,000,000 mga na kailangan para sa operasyon ay tila isang bundok na hindi niya kayang akyatin. Patawarin mo ako, anak. Bulong niya habang pinupunasan ang luhang dumaloy sa kanyang pisngi. Patawarin mo ako kung mahirap lang si Mami. Naramdaman niya ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib na parang ang kanyang sariling puso ang pinipiga. Si Angelo ang lahat sa kanya. Ang tanging dahilan niya para mabuhay, para lumaban. Kahit gaano pa kasakit, kailangan niyang gawin ang lahat. Lahat? Mabilis na bumangon si Ara nang marinig ang matinding pag-ubo ni Angelo. Hindi ito ang karaniwan niyang ubo. May tunog ito ng pagkakalunod. At ang hininga ni Angelo ay tila nagpupumiglas. Mabilis siyang lumapit sa higaan. At doon niya nakita ang pinakakinatatakutan niya. Namumutla si Angelo. At ang kanyang mga labi ay nagiging kulay ube. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. At ang kanyang maliliit na kamay ay kumakapit sa kanyang dibdib. Mami, hindi ako makahinga. Nanginginig ang buong katawan ni Ara. Angelo, anak! Hawakan mo si Mami! Kumapit ka! Kaya mo yan? Kinapa niya ang kanyang cellphone, ngunit ito ay patay na. Wala siyang pera para magpa-load. Walang kapitbahay na gising sa ganitong oras. Siya lang at ang naghihingalong anak. Sa gitna ng dilim at katahimikan ng gabi, ang tanging marinig niya ay ang hirap na paghinga ni Angelo, isang tunog na nagngingit-ngit sa kanyang kaluluwa. Isang tunog na banta sa buhay ng kanyang anak. Angelo! Sigaw niya. Habang niyayakap ng mahigpit ang anak, ang mga luha niya ay dumadaloy ng walang tigil. May magagawa pa ako, anak. May magagawa pa ako. May badala andagari na anga andadi anali mo leya. Andagara mo lang galakada? Ang pag-iyak ni Angelo, ang pagngingit-ngit ng kanyang hininga, ang pamumutla ng kanyang mukha sa dilim. Lahat ay nagtulak kay Aling Ara upang magkaroon ng kakaibang lakas. Kinaladkad niya si Angelo palabas ng kanilang silid. Sa gitna ng naghihilik na mga kapitbahay, nagkalat ang mga tao sa pasilyo, ngunit walang sinumang gumising. Sa bawat hakbang, naramdaman niya ang malamig na simoy ng gabi, ang pagiging huli niya. Sa awa ng Diyos, may dumaang taxi. Sumakay siya, halos humahagulgol. Sa St. Raphael Medical Center po. Pakibilisan. Buhay po ng anak ko ang nakataya. Ang biyahe ay tila isang walang katapusang paghihintay. Ang puso ni Ara ay halos sumabog sa bawat paghinga ni Angelo. Pagdating sa ospital, mabilis na iginapos ang kanyang anak sa stretcher. May dumating na mga nurse, mga doktor, ang mga salitang cardiac arrest, critical, emergency surgery ay bumagsak sa kanya.
Nagpaparamdam sa kanya ng pagiging maliit niya at walang kapangyarihan. Ilang oras siyang naghintay sa malamig na pasilyo. Nakaupo sa isang plastik na silya, nakatulala. Ang mga tunog ng ospital, ang pagdaan ng stretcher, ang pag-iyak ng sanggol, ang pagdating ng mga tawag sa intercom, ay tila humihimok sa kanya. Nagpaparamdam sa kanya na ang oras ay nauubos na. Pagod na ang kanyang mga mata sa pag-iyak. Ngunit patuloy pa rin ang pagdaloy ng luha. Lumabas ang isang doktor, nakasalamin, at seryoso ang mukha. Kayo po ba ang nanay ni Angelo Reyes? Opo, ako po, sagot ni Ara. Nanginginig ang boses. Tumayo siya, halos mawalan ng balanse. Stabilized na po siya, Aling Ara, sabi ng doktor. Pero ang kanyang kondisyon ay kritikal pa rin. Lumaki na ng husto ang butas sa kanyang puso. Kailangan niya ng agarang operasyon. Complex ang kaso ni Angelo, kaya medyo mahal ang operasyon. Aabot po sa 1 milyong piso. Ang 1 milyong piso ay sumabog sa tenga ni Ara na parang isang bomba. Naramdaman niya ang pagkahilo, ang pagdilim ng kanyang paningin. 1 milyong piso. Saan niya kukunin iyon? Ang lahat ng pagtitipid niya ay halos wala ng laman. Ang kanyang sweldo sa ang puso ni Inday ay sapat lang para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Dok, wala po akong ganoong kalaking pera. Bulong niya, halos hindi makahinga. Kahit po anong gawin ko, nauunawaan ko po, Aling Ara. Sabi ng doktor, pero kailangan po natin itong gawin sa lalong madaling panahon. Habang tumatagal, mas lumalala ang kalagayan ng puso ni Angelo. Pagkaalis ng doktor, bumagsak si Ara sa upuan. Niyakap niya ang kanyang sarili, pilit na hinahanap ang init sa malamig na pasilyo. Pakiramdam niya ay siya ang pinakamababang uri ng ina. Isang inang hindi kayang iligtas ang sariling anak. Ang pag-iyak niya ay naging tahimik na hagulgol. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Mukhang may problema ka, Aling Ara. Biglang napalingon si Ara. Nandoon si Don Ricardo Villa, nakasandal sa pader, nakangisi, naka-business attire siya, na parang galing sa isang mahalagang pagpupulong, pero ang kanyang mga mata ay nanatiling ganid. Don Rick, gulat na sagot ni Ara. Anong ginagawa ninyo rito? Oh, wala naman, sabi ni Don Rick. Lumapit at umupo sa tabi niya. Nagkataon lang na may tinapos akong meeting dito sa ospital. Narinig ko ang usapan ninyo ng doktor. Sayang naman ang batang iyan. Ang bata pa. Nakaramdam si Ara ng lamig sa kanyang dibdib. May hindi siya gusto sa paraan ng pakikipag-usap ni Don Rick. Maaari naman akong makatulong sa'yo, Aling Ara. Patuloy ni Don Rick. Ang kanyang boses ay bumaba, halos pabulong. Alam mo naman kung gaano ako kayaman. Para sa akin, ang 1 milyong piso ay parang barya lang. Pero syempre, hindi naman ako magbibigay ng ganoong kalaking halaga ng walang kapalit. Huminga ng malalim si Ara. Alam niya na, ito ang kinatatakutan niya. Anong kapalit, Don Rick? Ngumiti si Don Rick, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ikaw, Aling Ara. Gusto ko, ikaw. Gusto kong maging akin ka. Saglit lang naman. Wala ka namang mapipili. Ang buhay ng anak mo o ang iyong. Dangal, ang mga salitang iyon ay parang sampal sa mukha ni Ara. Narinig niya ang pagbato ng dugo sa kanyang tenga. Ang dangal niya. Ang pinakaiingatan niya. Ito ang huling bagay na natitira sa kanya. Ang kanyang kalayaan. Hindi ko po kayang gawin yan. Bulong niya. Nanginginig ang labi. Hindi ko po ipagbibili ang sarili ko. Talaga ba? Hamon ni Don Rick. Tumayo at lumapit sa salamin na bintana, tinitingnan ang mga dumadaan. Kaya mo bang titingnan ang anak mo na namamatay habang hawak-hawak ang iyong dangal? Sa tingin mo ba, may saysay pa ang dangal mo kung wala ka namang anak na ipaglalaban? Isipin mo, Aling Ara, 1 milyon. Buhay o
Alaala ng isang dignidad na wala namang nagawa para iligtas ang anak mo. Bumalik si Donrick at yumuko sa kanya, ang kanyang ngiti ay nakakapanindig balahibo. Hintayin ko ang tawag mo. Kung kailangan mo, alam mo kung sino ang matatakbuhan. Tumayo siya at lumakad palayo. Ang kanyang tawa ay umaalingaw-ngaw sa pasilyo. Naramdaman ni Ara ang hapdi ng pagkadusta. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sumuntok. Pero paano? Paano siya lalaban kung ang buhay ng anak niya ang hawak ni Donrick? Narinig niya ang tunog ng gulong ng isang stretcher. Pagtingin niya, nakita niya si Dr. Raff na papalapit, nakasuot ng puting uniforme ng doktor. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Donrick na papalayo at pagkatapos ay bumaling sa kanya. May nakita si Ara sa mga mata ni Dr. Raff, isang mabilis na kislap ng galit o pagkabahala. Nagtagpo ang kanilang mga mata at isang bagay ang dumaan sa pagitan nila na hindi niya maintindihan, pero mabilis lang iyon. Yumuko lang si Dr. Raff, lumampas sa kanya at nagpatuloy sa kanyang lakad. Bumalik si Ara sa silid ni Angelo. Ang kanyang anak ay natutulog. Mahina ang paghinga. Lumapit siya at hinawakan ang kamay nito. Malambot at mainit. Tiningnan niya ang payat na katawan ni Angelo, ang maliit na mukha, at ang mga pilik mata na mahaba. Gaano man kasakit, gaano man kahirap, gagawin niya ang lahat, kahit anong kapalit. Ang buhay ng kanyang anak, ang pinakamahalaga. Patawarin mo ako, anak. Bulong niya, habang dumadaloy ang kanyang luha sa pisngi ni Angelo. Gagawin ni Mami ang lahat para sa iyo. Lahat. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone mula sa kanyang bag. Hindi niya alam kung saan niya kukunin ang lakas na gawin iyon, ngunit kailangan niyang tawagan si Donrick. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Nang buksan niya ang keypad, biglang umilaw ang screen. Isang notification. May bago siyang mensahe. Mula sa isang hindi kilalang numero, binuksan niya. May isa pang paraan. Magkita tayo sa pier mamayang hating gabi. May nakakabit na screenshot ng bank transfer. 1,000,000 piso. Buo. Nagimbal si Ara. Ang kanyang puso ay halos lumabas sa dibdib. Sino ito? Isang biro ba ito? Ngunit ang halaga ay tama. Ang oras ay hating gabi at ang pag-asa, kasing nipis ng isang hibla, ay kumapit sa kanyang puso. Ang maliwanag na screen ng lumang cellphone ay tila isang sumpa, hindi isang biyaya, 1,000,000 piso, hating gabi sa pier, isang hindi kilalang numero. Sino ito? Si Don Ricardo ba? O isa pa sa kanyang mga alagad na gustong lokohin siya, gusto siyang paglaruan? Ngunit ang mukha ni Angelo, ang kanyang naghihingalong hininga, ay nagpatuloy na bumabalik sa kanyang isip. Ano pa ang magagawa niya? Ang bawat segundo na lumipas ay tila isang buhangin na bumubuhos sa hourglass ng buhay ng kanyang anak. Bumangon si Aling Ara. Ang kanyang mga paa ay nanginginig. Tiningnan niya si Angelo, payapa nang natutulog, ngunit ang kanyang paghinga ay nananatiling mahina. Isang patak ng luha ang lumandas sa kanyang pisngi. Patawarin mo ako, anak. Gagawin ni Mami ang lahat para sa'yo. Ang mga salitang iyon ay hindi na isang pakiusap, kundi isang pangako na puno ng pasakit. Wala na siyang kapili-pilian. Kung ito ang huling paraan, kung ito ang tanging paraan, gagawin niya. Binitawan niya ang lahat ng kanyang pagdududa, ang lahat ng kanyang takot, ang lahat ng kanyang dangal, para kay Angelo. Iyon lang ang mahalaga, madilim ang gabi. Ang simoy ng hangin mula sa dagat ay malamig. Tinatagos ang manipis niyang kasuotan. Lumakad si Ara. Bawat hakbang ay parang isang mabigat na pasanin. Ang mga ilaw ng poste ay tila malabo sa ulap ng kanyang mga luha. Ang pier ay halos walang tao sa hating gabi. Tanging ang tunog ng alon na humahampas sa mga bato at ang malayo at malabong ingay ng mga barko ang naririnig. Napakatahimik,
Nakakapanindik balahibo, nang makarating siya sa dulo ng pier, nakita niya ang isang anino. Nakatayo sa ilalim ng isang nagliliwanag na lampara, isang figura na nakasuot ng maitim na hooded jacket, nakatalikod sa kanya. Hindi niya makita ang mukha nito. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Don Rick ba ito? O isang mas masahol pa? Kayo po ba ang nagpadala ng mensahe? Tanong ni Ara. Ang boses ay halos hindi marinig. Dahan-dahang lumingon ang figura. Nakahood pa rin ito, at ang anino ay halos ganap na tinatakpan ang kanyang mukha. Ngunit nakita ni Ara ang matangkad nitong pangangatawan, ang matikas na tindig, at may bagay sa tindig na iyon na pamilyar. Ngunit hindi niya mailagay kung saan. Ikaw si Aling Ara, hindi ba? Ang boses ay malalim, kalmado, halos walang emosyon. Hindi ito ang boses ni Don Rick. Mas may awtoridad. Mas nakakapanindig balahibo sa ibang paraan. Opo, sagot ni Ara, kumakapit sa kanyang sarili. Ano? Ano po ang gusto ninyo? Ano po ang kapalit? Lumapit ang figura. Isang hakbang. Pagkatapos ay isa pa. Hindi ito ganap na lumabas sa anino. Alam ko ang sitwasyon mo, Aling Ara. At alam ko rin ang halaga ng buhay ng anak mo. Naramdaman ni Ara ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Ang 1 milyong piso ay nasa bank account mo na. Diretsyong sabi ng figura na parang isang negosyante na nagbibigay ng deal. Bilang kapalit, gusto ko ang panahon mo. Gusto kong magtrabaho ka para sa akin. Napakunot ang noo ni Ara. Trabaho? Hindi iyon ang inaasahan niya. Ang akala niya ay mas malala. Trabaho po. Ano pong klaseng trabaho? Gusto kong alagaan mo ang isang matandang babae, sabi ng figura, at may bahagyang pagbabago sa tono ng boses nito na parang may bahid ng kalungkutan. Isang mahalagang tao sa akin. Siya ay may sakit at nangangailangan ng full-time na kalinga. Kailangan ng kasama. Naramdaman ni Ara ang pagkalito. Ito ba ay isang bagong uri ng pang-aabuso? Paano po ako magtitiwala sa inyo? Hindi ko po kayo kilala. At bakit? Bakit po ganito ang paraan ninyo? Ang pagtitiwala ay kailangan mong kitain, Aling Ara. Tulad ng pagtitiwala ko na gagawin mo ang trabaho mo. Sagot ng figura. Ang kanyang boses ay naging mas malamig. Ang paraan na ito ay ang tanging paraan para matiyak na hindi mo tatanggihan ang tulong ko. Kilala kita, Aling Ara. Alam kong may dangal ka. At ayaw mo ng limos. Dangal. Ang salitang iyon ay parang isang punyal na tumusok sa puso ni Ara. Naramdaman niya ang isang matinding hapdi. Limos? Kaya ba niya itong tanggapin? Kaya ba niyang ipagpalit ang kanyang dignidad para sa buhay ng anak niya? Ngunit ito ba ay mas masahol pa kaysa sa alok ni Don Rick? Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Kailangan ko ng sagot mo ngayon, Aling Ara, sabi ng figura. Walang pagbabago sa kanyang boses. Ang buhay ng anak mo ay nakasalalay sa oras. May isa pang oras para sa surgery booking. Nag-angat ng tingin si Ara. Ang mga bituin ay halos hindi nakikita sa madilim na kalangitan. Nakita niya ang refleksyon ng ilaw sa kanyang mga luha. Ang mukha ni Angelo ay muling nagpakita sa kanyang isip. Mas malinaw kaysa kailanman ang kanyang anak. Ang buhay niya, ano ang dangal kung wala ng dahilan para mabuhay? Tatanggapin ko po, bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Tatanggapin ko po ang inyong alok. Gagawin ko ang anumang ipagagawa ninyo. Basta, suminghot siya. Basta mailigtas lang ang anak ko. Lumabas ang figura mula sa anino. Ngunit ang kanyang mukha ay nananatiling nasa dilim. Halos hindi makita. Nakita lang ni Ara ang kanyang matangkad na anyo. May inilabas siyang isang maliit na sobre mula sa bulsa ng jacket. Narito ang mga detalye. Sabi ng figura, iniabot ang sobre sa kanya. Ang address, ang pangalan ng matanda, at ang contact number ko.
Simulan mo bukas ng umaga. Hinawakan ni Ara ang sobre. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Ang papel ay parang mainit na bakal na sumusunog sa kanyang balat. Ang deal ay nagawa na. Ibinebenta niya ang kanyang sarili, hindi sa laman, kundi sa isang uri ng pang-aalipin na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Ang pagkabingi ay kumalat sa kanyang tenga. Ang mundo ay tila lumulubog. Salamat po, bulong niya. Ngunit ang mga salitang iyon ay may bahid ng kapaitan. Walang anuman, Aling Ara, sabi ng figura. At sa pagkakataong ito, may narinig siyang bahagyang pagbuntong hininga. Sana ay maging maayos ang lahat. Napakasakit ng mga salitang iyon. Sana ay maging maayos ang lahat. Paano magiging maayos ang lahat kung ibinenta na niya ang kanyang kalayaan, ang kanyang dignidad? Pagkatapos nito, mabilis na lumakad palayo ang figura. Nawala sa dilim. Naiwan si Ara, nag-iisa, hawak ang sobre na tila isang patalim na tumutusok sa kanyang dibdib. Ang hanging malamig ay tila yumayakap sa kanya. Pinipilit siyang tanggapin ang kapalaran na kanyang pinili. Bumalik si Ara sa ospital. Ang kanyang katawan ay pagod. Ang kanyang kaluluwa ay sugatan. Dumiretso siya sa billing section. Iniabot ang confirmation ng bank transfer. Ang babae sa counter ay tumango. At maya-maya ay inabot sa kanya ang mga papeles ng admission. Maayos na po ang lahat, Aling Ara. Nakaschedule na po ang operasyon ni Angelo mamayang umaga. Congratulations po. At sana ay makabangon siya. Salamat po, bulong ni Ara. Walang emosyon. Ang mga salitang iyon ay tila wala ng kahulugan. Maililigtas ang anak niya. Iyon lang ang kailangan. Ngunit ang presyo, ito ay isang bigat na mananatili sa kanya habang buhay. Habang naglalakad siya pabalik sa emergency room, narinig niya ang boses ng isang nurse na papalapit sa kanya. Aling Ara, kayo po ba si Aling Ara Reyes? Opo, sagot niya. Walang gana. May magandang balita po ako sa inyo. Masayang sabi ng nurse, halos lumundag sa tuwa. Kagaya po ng sinabi kanina, nakaschedule na po ang operasyon ni Angelo pero hindi niyo na po kailangan mag-alala sa bayad. May isang malaking foundation po ang nag-sponsor ng buong operasyon. Libre na po lahat. Bumagsak ang sobre mula sa kamay ni Ara. Ang mga salita ng nurse ay tila mga martilyo na humahampas sa kanyang ulo. Libre? Sponsor? Buong operasyon? Ang pagod at bighati ay napalitan ng isang matinding pagkabigla na mabilis na naging isang nag-aapoy na galit. Ang boses ng nurse ay nagpatuloy, ngunit hindi na ito narinig ni Ara. Ang tanging naririnig niya ay ang echo ng kanyang sariling pagpapasya sa Pierre. Ang deal na ginawa niya, ang pagbebenta ng kanyang sarili para sa wala. Niloko siya, pinaglaruan siya, sinira siya, at ang galit na iyon ay tumutok sa isang tao. Ang figura sa dilim. Ang taong nagbigay sa kanya ng tulog na iyon. Ang taong nag-akala na kaya niyang bilhin ang isang ina. Nawasak ang mundo ni Aling Ara sa isang iglap. Ang mga salita ng nurse ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Libre na po lahat. Bumagsak ang kanyang mga tuhod. At kung hindi niya nahawakan ang pader ay baka bumagsak na siya. Ang hawak niyang sobre ay unti-unting lumuwag sa kanyang kamay, lumagpak sa sahig, at kumalat ang mga papeles. Libre, walang bayad, ang 1,000,000 piso na ipinagpalit niya sa kanyang dangal, sa kanyang kapayapaan ng loob, ay libre? Ang unang naramdaman niya ay ang matinding kaluwagan, isang kislap ng liwanag para kay Angelo. Ngunit mabilis itong napalitan ng isang nag-aapoy na galit na kumalat sa bawat ugat ng kanyang katawan. Parang may pumutok sa kanyang dibdib. Para siyang sinampal, niloko, pinagtawanan. Anong ibig niyong sabihin? Libre? Halos sigaw niya sa nurse. Ang boses ay nanginginig sa pagpipigil. Opo, Aling Ara, sagot ng nurse.
Bahagyang nagulat sa biglaang pagbabago sa mukha ni Ara. Ang puso ng Pag-asa Foundation po ang nag-sponsor ng lahat. Isang napakalaking tulong po ito para sa inyo. Hindi po ba kayo masaya? Masaya? Paano siya magiging masaya? Pinikit ni Ara ang kanyang mga mata. Pilit na pinipigil ang luhang nagbabanta. 1 milyong piso. Ibinigay niya ang lahat. Ang pinakahuli sa kanya para sa perang iyon. At ngayon, sinasabi nilang libre lang naman pala ang taong iyon sa Pierre. Ang lalaking nagtago ng kanyang mukha sa dilim. Naglaro lang siya. Ginawa niya lang siyang tanga. Ang pakiramdam ng pagkabigla ay naging pagkalito. Kung mayroong puso ng Pag-asa Foundation, nag-iisip ba sila na ganoon kadali lang ibenta ang dangal ng isang tao? O baka sadyang pinaglalaruan lang siya? Nilapitan niya ang NARS. Gusto ko pong malaman, sino po ang nagpapatakbo ng puso ng Pag-asa Foundation na iyan? Kailangan ko siyang makausap. Ngayon din, umiling ang NARS. Pasensya na po, Aling Ara. Confidensya po ang identity ng kanilang board members. Pero napakabuting kalooban po nila. Marami na po silang natulungan. Lalong kumulo ang dugo ni Ara. Confidensya? Lalong nagpakita na may tinatago sila. Ang ideya na ginagamit lang siya para sa isang sadistang laro ng isang taong may kapangyarihan ay nagpatindi ng kanyang galit. Naghahanap siya ng katarungan. Gusto niyang harapin ang taong nagdulot sa kanya ng ganitong matinding kahihiyan. Pumasok siya sa silid kung nasaan si Angelo. Ang kanyang anak ay mahimbing na natutulog. Ang kanyang mga pisngi ay may kaunting kulay na. Ang monitor ay nagpapakita ng regular na tibok ng puso. Magaling na siya. Maililigtas na siya. At dapat ay masaya siya. Dapat ay tumatalon siya sa tuwa. Ngunit ang tanging naramdaman niya ay ang lamig ng pagkadusta. Ang bigat ng isang hindi makitang tanikala sa kanyang leeg. Pinilit ni Ara ang kanyang sarili na ngumiti. Inabot ang kamay ni Angelo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling walang emosyon. Paano niya masasabi sa kanyang anak na ang kanyang buhay ay naisalba sa kapinsalaan ng kanyang ina? Paano niya haharapin si Angelo na parang wala lang nangyari? Kinuha niya ang kanyang lumang pitaka. Ang natitirang pera doon ay sapat lang para sa transportasyon pauwi. Pero ang pera sa bank account niya, ang 1 milyong piso, doon ito. Patunay ng kanyang kahihiyan. Hindi niya ito magamit. Hindi niya ito kayang hawakan. Ito ay magiging paalala lamang ng gabing ibinenta niya ang lahat. Naramdaman niya ang isang matinding pangako sa kanyang sarili. Hindi siya mananatiling tahimik. Hindi siya hahayaan na balewalain ang kanyang dignidad. Hindi siya hahayaan na may sinumang maglaro sa buhay niya at sa buhay ng kanyang anak. Bumalik siya sa mesa sa pasilyo, naupo, at kinuha ang lumang cellphone. Tiningnan niya ang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Nag-type siya ng reply. Bawat letra ay puno ng poot. Gusto kitang makausap. Ngayon din. Ipaliwanag mo kung bakit mo ito ginawa. Walang sagot. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ngunit may plano siya. Kung hindi siya kikitain ng taong iyon, siya mismo ang hahanap. Hindi siya susuko. Kailangan niyang malaman kung sino ang nasa likod ng puso ng Pag-asa Foundation na iyon. Kailangan niyang malaman kung sino ang taong iyon sa Pierre. Kailangan niyang malaman kung bakit ang bawat detalye ng gabing iyon ay nananatiling sariwa sa kanyang isip. Ang malalim na boses, ang matangkad na figura, ang paraan ng paghawak ng sobre. May kakaiba, may pamilyar, ngunit sino? Sino ang may ganitong kapangyarihan? Sino ang may ganitong kadalim na puso para paglaruan ang isang naghihirap na ina? Ang kanyang galit ay nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Ito ang magiging gabay niya. Hindi na siya magiging biktima. Hahanapin niya ang katotohanan.
Gaano man ito kasakit, nagring ang kanyang cellphone. Isang hindi kilalang numero na naman. Nagatubili si Yara. Ngunit sinagot din. Hello? Kayo po ba si Aling Aurora Reyes? Tanong ng isang matandang babae. Ang boses ay banayad at may pagkaelegante. Opo, sagot ni Ara, nagtataka. Ah, mabuti naman. Ang Saint Raphael Medical Center po ang nagbigay ng inyong numero. Nabalitaan ko ang kwento ninyo at ng inyong anak. Napakabuti ng Diyos. Ako nga pala si Mrs. Elena de la Vega. Narinig ko po na kayo ay naghahanap ng trabaho. Gusto ko po sana kayong imbitahin na maging aking personal na tagapag-alaga. Pakiramdam ko, tayo ang magkakasundo. Kailangan ko ng makakasama sa bahay. Maaari ba tayong magkita bukas ng umaga? Nagdilim ang paningin ni Ara. Saint Raphael Medical Center. Ang pangalan ng ospital ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Trabaho? Tagapag-alaga? Ang kanyang isip ay agad na nag-ugnay sa mensahe sa Pierre. Maaari ba itong konektado? Ito ba ang trabaho na sinasabi ng lalaking iyon? Hindi siya makapaniwala, ngunit kailangan niya ng trabaho. Kailangan niya ng pera. At ngayon, ito na naman ang isang pagkakataon. Opo, Mrs. De La Vega, sagot niya. Ang boses ay halos pabulong. Ang takot at pagdududa ay muling bumalik, ngunit ang pangangailangan ay mas matindi. Pupunta po ako bukas. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Ito ba ay simula ng paghihiganti o simula ng mas matinding bangungot? Kinabukasan ng umaga, pakiramdam ni Aling Ara ay parang ginagapang siya ng mga langgam. Ang bawat hibla ng kanyang katawan ay puno ng pagdududa at pagkalito. Trabaho sa Saint Raphael? Mula sa isang Mrs. Elena de la Vega? Hindi niya mapigilang pagdudahan kung ito ba ay bahagi ng mas malaking laro ng taong iyon sa Pierre. Ngunit ang pangako ng regular na kita, ang pangako ng pagkakataong makapagbigay ng maayos na kinabukasan kay Angelo nang walang pagbebenta ng kanyang sarili, ay sapat upang tulakin siya. Bukod pa rito, may kakaibang pagtataka sa kanyang puso na hindi niya maintindihan. Kailangan niyang malaman kung bakit. Ang tirahan ni Mrs. Elena de la Vega ay malayo sa kanyang inaasahan. Isang lumang mansyon sa isang mataas na lugar sa Green Hills, napapalibutan ng matatayog na pader at lunti ang hardin nang bumukas ang malaking gate. Nakita ni Ara ang isang lumang bahay na may mga detalye ng sining na tila nagkukuwento ng nakaraang panahon. Ang hangin ay sariwa at ang katahimikan ay nakakapanibago matapos ang ingay at gulo ng kanyang nakasanayan. Kinabahan si Ara. Ang lugar na ito ay para sa mga taong may mataas na antas sa lipunan. Nang bumaba siya mula sa tricycle, naramdaman niya ang init ng kanyang palad. Binuksan ng isang may edad ng kasambahay ang pinto. May ngiti sa mga labi. Kayo po ba si Aling Ara? Tanong ng kasambahay. Pasok po kayo. Inaantay na po kayo ni Lola Elena. Pumasok si Ara. Ang kanyang mga mata ay naglakbay sa maluwang na sala. Puno ito ng mga lumang kagamitan, mga libro, at mga halaman. May kakaibang init sa loob, sa kabila ng laki at edad ng bahay. Sa dulo ng sala, nakaupo sa isang silya de rueda. Sa tabi ng malaking bintana na tinatagos ng sikat ng araw, ay isang matandang babae. Ang kanyang buhok ay puti na, ngunit ang kanyang mga mata ay maliwanag at may kakaibang lambing. Aling Ara, Iha, bati ni Lola Elena. Ang boses ay malumanay at may kakaibang pagkasopistikado. Halika, lumapit ka. Huwag kang mahiya. Lumapit si Ara, bahagyang yumuko. Magandang umaga po, Lola Elena. Upo ka rito, anak. Utos ni Lola Elena. Itinuro ang isang upuan sa tabi niya. Salamat at dumating ka. Nabalitaan ko ang kwento mo. Napakahirap ng pinagdaanan mo, Iha. Pero napaka-strong mo. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Ara
ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman, pag-unawa. Ang mga mata ni Lola Elena ay hindi mapanghusga. May nakita si Ara doon na pag-aalala, pagmamalasakit, ang kanyang puso na matagal ng balot ng galit at pagdududa ay bahagyang lumambot. Sinimulan ni Ara ang kanyang trabaho bilang tagapag-alaga. Bawat araw, gumigising siya ng maaga. Inihahanda ang pagkain ni Lola Elena, tinutulungan itong maligo at magbihis, at samahan ito sa paglalakad sa hardin. Unti-unting nawala ang kanyang pag-aalinlangan. Si Lola Elena ay hindi lamang isang amo, kundi isang kaibigan. Kinukwentuhan siya ni Lola Elena ng kanyang nakaraan, ng kanyang pamilya, ng mga alaala, ngunit laging may pag-iingat. Tila may mga bahagi ng kwento na hindi nito kayang ibunyag. Alam mo, Aling Ara, sabi ni Lola Elena isang hapon, habang umiinom sila ng tsaa sa balkonahe, ang buhay ay parang dagat. May mga alon na mataas, may mga alon na mahinahon. Ang mahalaga ay kung paano ka lumalangoy, gaano ka katatag sa gitna ng unos. Nakangiti lang si Ara. May kakaibang kapayapaan ang kanyang puso kapag kasama niya si Lola Elena. Parang ang mga sugat ng kanyang nakaraan ay unti-unting ginagamot ng kabutihan ng matanda. Ngunit sa bawat kapayapaan, may kasama pa ring bahid ng pagkabalisa. Ang isip niya ay laging bumabalik sa lalaking iyon sa Pierre, sa ₱1,000,000 na hindi niya magamit, sa pangako na ibinenta niya ang kanyang sarili. Sa tuwing may pagkakataon, habang tulog si Lola Elena o abala ang mga kasambahay, kinukuha ni Ara ang kanyang lumang cellphone. Tahimik siyang naghahanap sa internet tungkol sa Puso ng Pag-asa Foundation. Ang bawat resulta ng search ay nagpapalito sa kanya. Isa itong malaking philanthropic organization na kilala sa buong bansa, maraming natulungan. May mga larawan ng mga bata na nakangiti matapos ang operasyon. Ang mga pangalan ng board members ay kilala, respetado, ngunit walang nakalistang personal na impormasyon ng mga ito. Kung ganoon kalaki at kagalang-galang ang foundation na iyon, bakit kailangan pang lokohin siya? Bakit kailangan pang maglaro ng ganitong uri ng deal para lang tulungan siya? Walang paliwanag, walang sagot. Ang tanging malinaw ay ang galit sa kanyang puso para sa taong iyon. Isang hapon, habang naglalakad siya sa hardin kasama si Lola Elena, narinig niya ang tunog ng isang sasakyan na pumarada sa labas ng mansyon. Hindi niya ito pinansin, ngunit nang pumasok sila sa sala, doon niya nakita. Nakaupo sa isang silya si Dr. Rafael Raf de la Vega. Nakasuot siya ng casual na damit, pero ang kanyang tindig ay may kakaibang awtoridad. Nakatingin siya kay Lola Elena. May ngiti sa kanyang mga labi, ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata, naglaho ang ngiti ni Dr. Raff. Nagulat siya. Kitang-kita sa mukha niya, muling nag-aapoy ang galit sa puso ni Ara. Siya ang taong iyon sa bar. Siya ang lalaking nagpapang-up na simpleng customer. Siya rin ba ang taong iyon sa Pierre? Ang pagdududa ay naging halos isang kasiguraduhan. Bakit nandito siya? Ano ang koneksyon niya kay Lola Elena? "Oh, apo!" Masayang sabi ni Lola Elena. Inabot ang kamay ni Dr. Raff. "Nandito ka na pala. Halika, salubungin mo si Aling Ara. Siya ang bago kong tagapag-alaga." Napakabait na bata. Hindi makapagsalita si Ara. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Dr. Raff. Ang mga mata ni Dr. Raff ay naglakbay mula kay Lola Elena patungo sa kanya. May nakita si Ara na pag-aalala, pagkabahala, at may bahid ng pagmamakaawa sa mga mata nito. Ngunit hindi siya nakakita ng pagsisisi. "Lola," sabi ni Dr. Raff. Tumayo. Naglakad siya papalapit kay Ara, ngunit may distansya. "Kamusta po, Aling Ara? Hindi ko po alam na kayo ang magtatrabaho rito." Ang boses niya ay kalmado,
Ngunit may nakita si Ara sa kanyang mga mata na pagpipigil. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itapon sa mukha niya ang pera na ibinigay niya. Ngunit naroon si Lola Elena. At alam niyang kailangan niyang panatilihin ang kapayapaan. Maayos naman po, tipid na sagot ni Ara. Pilit niyang inilayo ang kanyang tingin. Napakabait niya, apo, patuloy ni Lola Elena. Napakaswerte ko sa kanya. At sa iyo rin. Umupo si Dr. Raff sa tabi ni Lola Elena. At nagsimula silang mag-usap tungkol sa kung ano ang nangyari sa kanyang klinik at sa kanyang mga pasyente. Hindi nakikisali si Ara. Patuloy siyang nagtatrabaho sa likod, naglilinis ng mga mesa, nag-aayos ng mga bulaklak, habang pinipigilan ang nanginginig niyang kamay. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Sino si Dr. Raff? Bakit siya konektado kay Lola Elena? At bakit ganito ang pakiramdam niya sa bawat pagtingin ni Dr. Raff sa kanya? Nang gabing iyon, matapos matulog si Lola Elena, pumasok si Ara sa silid ng matanda para mag-ayos. Inilipat niya ang mga libro sa bookshelf, pinunasan ng mga lamesa, huminto siya sa isang lumang cabinet na puno ng mga lumang larawan at memorabilia. Kinuha niya ang isang frame, isang larawan. Lola Elena, bata pa, nakangiti. At sa tabi niya, isang batang lalaki na nakasuot ng pangdoktor na laruan, nakatingin ng diretso sa kamera, may ngiti sa kanyang labi. Ang bata ay may pamilyar na mga mata. Ang bata ay walang iba kundi si Dr. Rafael de la Vega. Kumalat ang lamig sa katawan ni Ara. Ang kamay niya ay nanginginig. Ang lalaki sa pier, ang nagbigay sa kanya ng pera. Ang naglaro sa kanya. Si Dr. Raff. Siya nga. Bakit? Bakit niya ginawa ito? Ang galit ay naghalo sa isang matinding pagkalito at isang pakiramdam ng pagtataksil. Iha, gising ka pa? Biglang bumukas ang pinto. Si Lola Elena, nakasandal sa kanyang silya de rueda, nakatingin sa kanya, may ngiti sa mga labi. Nanginginig ang kamay ni Aling Ara nang bitawan niya ang litrato. Si Lola Elena at si Dr. Rafael de la Vega, ang batang lalaki sa kanyang tabi. Hindi siya pwedeng magkamali. Ang mga mata, ang ngiti, ang hugis ng mukha, walang duda. Siya nga, ang lalaking nagkukubli sa dilim sa pier. Ang taong nagbigay sa kanya ng 1,000,000 piso para sa isang trabaho na hindi naman pala niya kailangan. Ang taong naglaro sa kanyang damdamin, sa kanyang pag-asa. Iha, gising ka pa? Ang boses ni Lola Elena ay nagpabalik sa kanya sa realidad. Dali-dali niyang binalik ang litrato sa dating lalagyan, pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Hindi siya pwedeng magpahalata. Hindi pa. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Opo, Lola Elena, sagot ni Ara. Huminga ng malalim. Inaayos ko lang po ang mga gamit ninyo bago ako matulog. Naramdaman niya ang matalim na tingin ni Lola Elena sa kanya. Ang matanda ay tila may kakaibang pakiramdam. Bakit ka nanginginig, Aling Ara? May problema ba? Napayuko si Ara. Wala po, Lola. Napagod lang po siguro ako. Sigurado ka? Muling tanong ni Lola Elena. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. May gusto ka bang sabihin? Huwag kang mag-atubili. Ramdam ko na may bumabagabag sa'yo. Nais ni Ara na magsalita. Gusto niyang isigaw ang lahat ng galit at pagdududa na bumabalot sa kanyang puso. Ngunit paano? Paano niya haharapin ang isang matandang babae na naging mabait sa kanya, na pinapakita ang kakaibang pagmamahal sa kanya? At kung sasabihin niya ang lahat, ano ang mangyayari? Mawawalan siya ng trabaho. Mawawalan siya ng paraan upang makalapit sa katotohanan. Ayos lang po talaga, Lola. Pilit niyang ngiti. Salamat po sa pag-aalala. Napabuntong hininga si Lola Elena. Mabuti kung ganoon. Akala ko kasi, at may iniisip ka. Hinawakan niya ang kamay ni Ara.
Alam ko, Aling Ara, na marami kang pinagdaanan. Pero sana, matuto kang magtiwala, lalo na sa mga taong gustong tumulong. Ang mga salitang iyon ay parang patalim na tumusok sa puso ni Ara. Mga taong gustong tumulong, tulad ba ni Dr. Raff, na kunwari tumutulong ngunit sa likod ay nanloloko? Kung gaano kasakit ang mga salita, ganoon din katindi ang pag-unawa na biglang bumulwak sa kanyang puso. Alam ni Lola Elena, alam ng matanda ang tungkol sa apo niya at marahil sa kanyang pagtulong. Kinabukasan ng umaga, habang inihahanda niya ang almusal ni Lola Elena, hindi na niya mapakali ang sarili. Kailangan niyang harapin si Dr. Raff. Kailangan niyang makuha ang sagot. Hindi na niya kayang maghintay pa. Hindi na niya kayang ipagpatuloy ang ganitong panlilinlang. Matapos niyang iwan si Angelo sa pangangalaga ng kanyang kapitbahay, nagtungo si Ara sa St. Raphael Medical Center. Ang ospital ay abala, puno ng tao, matangkad ang building, at ang mga taong dumadaan ay may iba't ibang uri ng damdamin. Natagpuan niya ang opisina ni Dr. Rafael de la Vega. Salamat sa impormasyon na nakuha niya mula sa mga nurse na nakakasalamuhan niya habang nagpapagaling si Angelo. Kumatok siya sa pinto. Pasok. Isang malalim na boses ang narinig niya. Pumasok si Ara. Nakita niya si Dr. Raff, nakaupo sa kanyang upuan, abala sa pagtingin sa mga papeles. Nakasuot siya ng puting lab coat at mukha siyang seryoso. Nang mag-angat siya ng tingin, nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Ara. Aling Ara, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Dr. Raff, may bahid ng pagkabahala sa kanyang boses. Dito ako nagtatrabaho, di ba? Sagot ni Ara. Ang boses ay matigas. Kailangan kong makausap ka. Ngayon din, tumayo si Dr. Raff, dahan-dahan, na parang inaasahan na ang paghaharap na ito. Maupo ka, Aling Ara. Ano ang nangyari? Huwag kang magkunwari na hindi mo alam. Sigaw ni Ara, ang kanyang mga mata ay naniningas sa galit. Ikaw! Ikaw ang nagpadala ng mensahe sa akin sa Pierre, hindi ba? Ikaw ang nagbigay sa akin ng pera. Ikaw ang naglaro sa akin. At ngayon, malalaman ko na libre pala ang operasyon ng anak ko. Bakit mo ito ginawa, Dr. De La Vega? Bakit mo ako niloko? Napakunot ang noo ni Dr. Raff. Mukhang nasasaktan siya sa mga salita ni Ara. Aling Ara, pakinggan mo ako. Wala akong gustong pakinggan, putol ni Ara. Gusto kong malaman kung bakit. Bakit mo kailangan gawin ito? Ano ang layunin mo? Para pagtawanan ako? Para saktan ako? Para ipakita sa akin na ang mga katulad ko ay madaling malinlang? Lumapit si Dr. Raff sa kanya. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng kalungkutan. Hindi ganoon, Aling Ara. Kailangan mong maniwala sa akin. Maniwala? Tumawa si Ara, isang mapait na tawa. Paano ako maniniwala sa iyo, Dr. De La Vega? Matagal mo na akong minamanmanan, hindi ba? Alam mo ang sitwasyon ko. Alam mo na mahirap ako. At ginamit mo ang lahat ng iyon para sa kung anuman ang dahilan mo. Ibalik mo sa akin ang pera mo. Hindi ko kailangan ang limos mo. Hindi ko kailangan ng iyong awa. Nilabas ni Ara ang kanyang bank card. Ibinato sa desk ni Dr. Raff. Narito ang pera mo. Kunin mo. Hindi ko ito hawakan. Ayoko ng kahit anong galing sa'yo. Napabuntong hininga si Dr. Raff. Hindi mo nauunawaan, Aling Ara. Ginawa ko ito dahil hindi ko na kailangan ng paliwanag mo. Hindi mo naiintindihan ang sakit na dulot mo, ang kahihiyan, ang pagkadusta. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Isang lalaki, nakasuot ng mamahaling barong, ay sumilip sa loob. Si Don Ricardo Villa. Nakangisi. Uy, Doc, nagkakaproblema ka yata sa bagong client mo, ah? Sabi ni Don Rick. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Ara, puno ng pagmamanipula. Narinig ko ang ingay sa labas.
Mukhang hindi nagkasundo ang magaling mong pagliligtas sa kanya. O baka naman nalaman na niya ang totoong halaga ng kanyang dignidad. Naramdaman ni Ara ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Paano nandito si Don Rick? At bakit alam niya ang tungkol sa deal na iyon? Ang kanyang galit ay lalong nag-alab. Don Ricardo, matigas na sabi ni Dr. Raff. Wala kang kinalaman dito. Umalis ka. Oh, Doc, huwag ka namang magalit. Tumawa si Don Rick. Nag-aalala lang ako sa ganyang babae. Baka mamaya, pag nalaman ng lahat ang ganyang trabaho niya, hindi lang ang anak niya ang mahiya. Pati ang mga may puso na gustong tumulong, masisira ang pangalan. Naramdaman ni Ara ang hapdi ng mga salita ni Don Rick. Ang takot na kumalat sa kanya ay mas matindi kaysa sa galit ang mga tao. Ang kanilang paghuhusga. Wala kang karapatang magsalita ng ganyan! Sigaw ni Ara kay Don Rick. Wala kang alam sa pinagdaanan ko! Oh, alam ko. Aling Ara, sabi ni Don Rick. Lumapit sa kanila. Alam na alam ko. Ang isang inang desperada ay kayang gawin ang lahat kahit ibenta ang kanyang sarili. Hindi ba, Doc? Muling tumingin si Don Rick kay Dr. Raff. May malalim na kahulugan sa kanyang mga mata. Napatingin si Ara kay Dr. Raff. Ang mukha nito ay blanko. Walang emosyon. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng galit ay naghalo sa isang malaking pagkalito. Ano ang totoo? Sino ang dapat niyang paniwalaan? Sa gitna ng kaguluhan ng kanyang isip, tila nawalan na siya ng pag-asa. Wala na siyang makitang liwanag. Ang mundo ay tila isang malaking bitag. At siya ay nahuli na. Bumalik si Ara sa kanilang bahay tulugan. Dumiretso siya sa kanyang maliit na espasyo. Binuksan ang kanyang lumang aparador at tinitigan ang kanyang mga damit. Pagod na siya. Ayaw na niyang lumaban. Gusto na lang niyang lumayo, magsimula sa ibang lugar, kung saan walang sinumang nakakakilala sa kanya, kung saan walang sinumang makakapaghusga. Hindi niya napansin ang isang lumang libro na nakalagay sa ibabaw ng kanyang aparador, na may marka ng isang lumang papel na nakasilip mula sa gitna ng mga pahina. Isa sa mga libro na iniwan ni Lola Elena sa kanya para basahin. Hindi niya rin napansin na sa paggalaw niya, ang papel na iyon ay dahan-dahang lumabas at bumagsak sa sahig, isang lumang sulat. Sa ibabaw nito, nakasulat ang pangalan, Aurora Reyes. At sa ibaba, may nakasulat na mga salita tungkol sa outstanding nursing student with immense potential. Ang lumang sulat ay nakahiga sa sahig, sa tabi ng kanyang paanan, Aurora Reyes. Ang pangalan na matagal nang inilibing, tinabunan ng alikabok ng kanyang pagkakakilanlan. Bilang Aling Ara, mahinang inabot niya ang papel. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Ang sulat ay galing sa rehistrar ng isang kolehiyo ng nursing na may petsang 7 taon na ang nakalipas. Nakasaad dito ang kanyang mataas na grado, ang kanyang potensyal bilang isang outstanding nursing student. Para siyang sinaksak ng sariwang kirot sa kanyang dibdib. Aurora Reyes. Iyon ang pangalan ng babaeng puno ng pangarap, puno ng pag-asa, ang babaeng naniwala sa pag-ibig, sa pamilya, ang babaeng pinangarap na maging isang nurse, na magligtas ng buhay, na magkaroon ng sarili niyang pamilya. Ngunit ang pangarap na iyon ay durog na durog. Narinig niya ang bawat salita ng sulat, ngunit ang kanyang isip ay bumalik sa isang gabi na matagal na niyang sinubukang kalimutan. Ang pagtuklas na siya ay nagdadalang tao. Ang tuwa at takot, ang paghaharap niya sa ama ni Angelo, ang lalaking nangakong magmamahal sa kanya habang buhay. Ngunit ang lalaking iyon, si Marco, ay nagkunwari lang. Ginamit lang siya. May asawa na pala. At nang malaman ng pamilya nito, itinanggi siya.
Tinawag siyang gold digger, eskandalosa. Pinahiya siya sa harap ng maraming tao. Sinabing sinisira niya ang kanilang pangalan. Pinagtabuyan siya. Ang kahihiyan, ang sakit ang pagtataksil, ang pakawala ang kanyang pangarap, ang pag-alis niya sa kolehiyo, ang pagtakas niya mula sa lahat ng nakakakilala sa kanya para lang mailihim ang kanyang pagdadalang tao at protektahan ang kanyang anak sa hinaharap. Ang pagiging aling-ara, ang matigas na shell na binuo niya upang protektahan ang kanyang puso, upang hindi na muling masaktan. Pumatak ang kanyang luha sa lumang papel, binubura ang ilang bahagi ng sulat. Ang sakit na iyon ay muling nagbalik, sariwa na parang nangyari kahapon, ang lahat ng kanyang pagdududa sa mga tao, sa pag-ibig, ay nag-ugat sa gabing iyon. Hindi na siya nagtiwala, hindi na siya nagpadala. Iha? Aurora? Narinig niya ang boses ni Lola Elena. Nilingon niya ang matanda na nakatayo sa may pintuan, nakasandal sa kanyang tungkod, nakatingin sa kanya ng may pag-aalala. Saan nagmula si Lola Elena? Gaano katagal na siyang nakatayo doon? Lola Elena, bulong ni Ara. Pilit na pinupunasan ang kanyang luha. Mabilis niyang tinago ang sulat, ngunit huli na. Lumapit si Lola Elena, dahan-dahan. Nakita ko ang sulat, Iha, at nakita ko rin ang pagdurusa mo. Huminga ng malalim si Lola Elena. Alam ko ang kwento mo, Aurora. Matagal na. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Paano? Paano nalaman ni Lola Elena? Huwag kang mag-alala, Iha. Hindi ko ito sasabihin kanino man. Patuloy ni Lola Elena. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Matagal na ring nakikita ng apo ko ang iyong paghihirap. Matagal na rin akong nakikipag-ugnayan sa kanya. Kaya nga napadpad ka rito. Ang mga salitang iyon ay nagpabigat lalo sa dibdib ni Ara. Nakikipag-ugnayan sa apo, si Dr. Raf? Ang lalaki sa pier? Ang taong naglaro sa kanya? Alam niya ang lahat ng sakit niya. Alam niya ang kanyang kahinaan. At ginamit niya iyon? Alam ninyo po? Mahina niyang tanong. Alam ninyo ang lahat? At hinayaan ninyo siyang gawin iyon? Hinayaan ninyo siyang paglaruan ako? Ang kanyang boses ay unti-unting lumalakas, puno ng panunumbat. Hindi ganoon, Iha, sagot ni Lola Elena. Lumapit sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Gusto ka lang tulungan ng apo ko, sa paraan na alam niya na hindi mo tatanggihan. Alam niya kung gaano ka kahirap magtiwala, Aurora. Alam niya ang takot mo na masaktan muli. Takot? Tumawa si Ara. Isang mapait na tawa. Masakit na ako, Lola Elena. Mas masakit pa sa dati. Bakit kailangan niyang gawin sa akin ito? Kung gusto niya akong tulungan, sana diretsahan na lang niya akong tinulungan. Bakit kailangan pang maglaro? Bakit kailangan pang pagbayarin ako ng ganoong klaseng trabaho kung libre naman pala ang operasyon ng anak ko? Naramdaman ni Ara ang pagtulo ng kanyang mga luha. Hindi na mapigilan. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng galit, ay bumuhos. Ayoko na. Ayoko na ng ganito. Ayoko na ng panlilinlang. Pagod na ako. Pagod na akong lumaban. Niyakap siya ni Lola Elena. Mahigpit. Alam ko, anak. Alam ko. Pero hindi ka nag-iisa. Nandito kami. Ang apo ko, gustong-gusto kanya, Aurora. Gustong-gusto niya si Angelo. Hindi na ako maniniwala. Bulong ni Ara. Hindi na ako magtitiwala. Lalo na sa kanya. Sa oras na iyon, biglang bumukas ang pinto. Nandoon si Dr. Raff. Mukhang nagmamadali siya. Mukhang galing siya sa ospital. Nang makita niya si Ara na umiiyak sa bisig ni Lola Elena at ang litrato at sulat na nakakalat sa sahig. Aling Ara, sabi ni Dr. Raff, dahan-dahan siyang nilapitan. Kailangan kong ipaliwanag. Umiling si Ara. Humiwalay siya kay Lola Elena, tumayo
at hinarap si Dr. Raff. Ang kanyang mga mata ay puno ng hinanakit. Anong ipapaliwanag mo, Dr. De La Vega? Na matagal mo na akong pinagmamasdan? Na alam mo ang lahat ng aking kahinaan? Na alam mo ang aking nakaraan? At ginamit mo iyon para lokohin ako? Para bilhin ako? Hindi ganoon, mahinang sabi ni Dr. Raff. Ginawa ko iyon dahil gusto mong magpakabayani, tama? Putol ni Ara. Ang boses ay nanginginig sa galit dahil gusto mong maging tagapagligtas? Pero hindi mo naiintindihan, Dr. De La Vega. Hindi mo maintindihan kung gaano kasakit ang ginawa mo. Hindi ko kailangan ng limos mo. Hindi ko kailangan ng awa mo. Hindi ko kailangan ng tulong mo na may kapalit na panlilinlang. Lumapit si Dr. Raff, pilit na humahawak sa kanya. Alam kong nagkamali ako sa paraan, pero ang intensyon ko ay puro aling-ara. Gusto kong makatulong at nakita ko ang pagdududa mo sa lahat ng taong gustong lumapit sa iyo. Gusto kong protektahan ka sa pagtanggi mo sa tulong. Protektahan? Tumawa si Ara, luhaan. Protektahan? Sino ang mas nakakasakit sa akin ngayon, Dr. De La Vega? Ang mundo ba? O ikaw na nagpakita sa akin ng pag-asa? Tapos binawi mo sa pinakamasakit na paraan? Mas gugustuhin ko pang mamatay si Angelo kaysa sa ganitong kahihiyan. Nagulat si Dr. Raff sa sinabi ni Ara. Aling Ara, huwag mong sabihin iyan. Bakit hindi? Sigaw ni Ara. Iyan ang totoo. Alam mo bang halos ibenta ko ang sarili ko kay Don Ricardo Villa para sa pera na iyon? Alam mo ba kung gaano kasakit ang gabing iyon? At ikaw, ang taong nagbigay sa akin ng pag-asa. Pinaglaruan mo lang ako. Pinagmukha mo akong tanga. Wala kang puso, Dr. De La Vega. Wala kang pakiramdam. Naging tahimik ang silid. Ang pag-iyak ni Ara ay tanging naririnig. Ang mukha ni Dr. Raff ay namutla. Parang sinampal siya ng katotohanan. Lola Elena! Umiiyak din. Hawak ang litrato ni Dr. Raff nung bata pa. Aalis ako, sabi ni Ara. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may determinasyon. Aalis ako sa syudad na ito. Hindi ko na kayang manatili rito. Hindi ko na kayang harapin ang mga tao. Hindi ko na kayang harapin ang sarili ko. Nilapitan niya ang kanyang bag at nagsimulang mag-impake ng kanyang iilang gamit. Hindi na siya babalik sa ang puso ni Inday. Hindi na siya magtatrabaho sa mansyon na ito. Hindi na niya haharapin si Dr. Raff. Kailangan niyang lumayo. Magsimula muli sa isang lugar kung saan walang nakakaalam sa kanya. Kung saan walang anino ng nakaraan na hahabol sa kanya. Aling Ara, huwag mong gawin yan. Pakiusap ni Dr. Raff. Please, pakinggan mo ako. Gusto ko. Huwag ka nang magsalita, Dr. De La Vega. Putol ni Ara. Hinila ang zipper ng kanyang bag. Tapos na ang lahat. Tapos na ang paghihirap ko. Makakabangon ako. Mag-isa. Tulad ng dati. Nang makalabas siya ng silid, may narinig siyang boses. Saan ka pupunta, Aling Ara? Nandoon si Don Ricardo Villa, nakatayo sa labas ng pintuan ng mansyon, nakangisi, na parang inaasahan na niya ang lahat. Ang kanyang mga mata ay naniningas sa tagumpay. Wala ka nang pakialam! Sigaw ni Ara. Oh, mayroon, sabi ni Don Rick. Lumapit sa kanya. Mayroon akong malaking pakialam. Hindi mo ba naaalala? May utang ka pa sa akin, Aling Ara. Isang utang na hindi mo matatakasan. At hindi lang sa akin. Kung aalis ka, sisiguraduhin kong malalaman ng lahat ang lahat. Ang iyong nakaraan. Ang iyong deal sa pier. Ang lahat. Naramdaman ni Ara ang paglamig ng kanyang dugo. Ang lahat ng pag-asa na makatakas ay biglang naglaho. Wala na siyang matatakbuhan. Nabitag na siya. Saan ka pupunta? Aling Ara. Ang boses ni Don Ricardo Villa ay tila isang malamig na kamay na humawak sa kanyang puso. Nakatayo siya sa labas ng pintuan,
Ang kanyang labi ay nakangisi, ang kanyang mga mata ay naniningas sa isang kakaibang tagumpay. Para siyang isang mangangaso na nahuli ang kanyang biktima. Ang lahat ng pag-asa ni Ara na makatakas ay biglang naglaho. "Wala kang pakialam!" sigaw ni Ara. Pilit na dinadaanan siya. Ngunit humarang si Donrick. Ang kanyang katawan ay tila isang pader. "Oh, mayroon," sabi niya. Ang kanyang boses ay naging mas malalim, mas mapanira. "Mayroon akong malaking pakialam. Hindi mo ba naaalala? May utang ka pa sa'kin, Aling Ara. Isang utang na hindi mo matatakasan. Ang iyong nakaraan, ang iyong deal sa Pierre, ang lahat." Naramdaman ni Ara ang paglamig ng kanyang dugo. Ang lahat ng pagtatangka niyang ilibing ang kanyang nakaraan, ang lahat ng pagsisikap niyang itago ang kanyang kahihiyan, ay biglang lumitaw sa harap niya. Kung malalaman ng lahat ang deal na iyon, kung malalaman ng lahat ang tungkol kay Marco at sa pamilya nito, wala na siyang matatakbuhan. Ang buhay ni Angelo ay hindi rin magiging payapa. "Ano ang gusto mo?" bulong ni Ara. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. "Gusto ko, sumama ka sa akin," sabi ni Donrick, inabot ang kanyang kamay. Ang kanyang ngisi ay mas lumawak. "Simula ngayon, magiging akin ka. Magtatrabaho ka para sa akin. Walang tawaran. Kung hindi, sisiguraduhin kong pati ang anak mo ay magdurusa sa kahihiyan mo." Ang mga salitang iyon ay parang lason na kumalat sa kanyang ugat. Ang anak niya, wala siyang pake kung siya ang masaktan. Pero si Angelo, hindi niya kayang hayaan si Angelo na mahiya dahil sa kanya. Napapikit si Ara. Handa nang sumuko, handa nang ipagpatuloy ang kanyang pagdurusa. "Huwag mong hawakan ang aking tagapag-alaga, Don Ricardo." Isang boses ang bumulong mula sa likuran. Nagulat si Ara. Mabilis na lumingon. Nandoon si Dr. Rafael de la Vega. Nakatayo sa likuran niya. Ang kanyang mga mata ay naniningas sa galit. At sa tabi niya, nakaupo sa silya de Rueda, si Lola Elena, na ang mukha ay seryoso at may bahid ng pagkadismaya. "Oh, Doc," tumawa si Donrick. May bahid ng paghamak sa kanyang boses. "Akala ko ba ay tapos na kayo sa deal ninyo? O baka naman nagseselos ka lang? Wala kang kinalaman dito, Don Ricardo," matigas na sabi ni Dr. Raff. Lumapit. "Umalis ka. Ngayong." "Bakit naman, Doc?" hamon ni Don Rick. "Baka gusto mong malaman ng lahat ang pinagtataguan mo. Ang iyong foundation na ginagamit mo para magkunwaring mabait? At itong babaeng ito, ang kanyang trabaho na hindi mo lang naman pinagbayad, Doc?" Ang mga salita ni Don Rick ay parang suntok sa dibdib ni Ara. Alam niya ang tungkol sa puso ng Pag-asa Foundation. Alam niya ang tungkol sa deal na iyon. Ang lahat ng kanyang pagdududa ay bumalik. Mas matindi, ang galit. "Sige, Don Ricardo," sabi ni Dr. Raff. Isang nakakatakot na ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. "Kung gusto mong malaman ang lahat, sige, ito ang pagkakataon ko para linawin ang lahat." Hinarap ni Dr. Raff si Ara. Ang kanyang mga mata ay matalim. "Ang lahat ng ginawa ko, lahat ng panlilinlang na naramdaman mo, ay may isang dahilan lang. Hindi ito para saktan ka. Hindi ito para pagtawanan ka. Magaling kang magsalita, Doc," singit ni Don Rick. "Pero ang mga aksyon mo, iba ang sinasabi." "Manahimik ka, Don Ricardo," sabi ni Lola Elena. Ang boses ay matigas. "Hayaan mong magsalita ang apo ko." Huminga ng malalim si Dr. Raff. "Aling Ara, ako po si Dr. Rafael de la Vega, ang Medical Director ng Saint Rafael Medical Center. At ako rin po ang founder at head ng puso ng Pag-asa Foundation." Nagulantang si Ara. Ang kanyang puso ay halos tumalon mula sa kanyang dibdib.
Puso ng Pag-asa Foundation? Siya? Ang lalaking ito na nagpapanggap na simpleng customer sa isang bar? Matagal na kitang kilala, Aling Ara. Patuloy ni Dr. Raff. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa kanya. Alam ko ang kwento mo. Alam ko ang pinagdaanan mo. Ang pagiging outstanding nursing student mo na nawalan ng pangarap dahil sa isang kasinungalingan. Ang sakit ng pagtataksil. Ang pag-aalaga mo sa iyong anak, si Angelo. Alam ko ang lahat. Naglakad si Doktor. Raff palapit kay Lola Elena. Siya po ang lola ko, si Lola Elena de la Vega. At siya po ang nag-utos sa akin na hanapin ka. Alam niya ang lahat ng ginawa ko para sa iyo, dahil siya ang inspirasyon ko para itayo ang puso ng Pag-asa Foundation. Matagal na niyang pinapanood ang paghihirap ng mga tulad mo, na may malaking puso pero walang kakayahan para lumaban. At siya ang nagkumbinsi sa akin na kailangan kong gawin ang lahat para matulungan ka sa paraan na hindi mo mararamdaman na nililimusan ka. Panlilin lang, mga sinungaling! Sigaw ni Don Rick. Nagpapakabayani lang kayo, Don Ricardo. Matigas na sabi ni Lola Elena. Hindi mo na kailangan magpanggap. Matagal na naming alam ang mga ginagawa mo. Ang pagpilit mo sa mga babae, ang pagnanakaw mo sa mga lupa ng mga mahihirap. Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Ikaw ang mas masahol kaysa sa sinumang magnanakaw. Dahil ang ninanakaw mo ay ang dignidad ng tao. Naglakad si Lola Elena sa tulong ng kanyang tungkod, papalapit kay Don Rick. Alam kong ikaw ang nagtulak kay Aling Ara sa desperasyon. Ikaw ang nagbigay sa kanya ng alok na mas masahol pa sa kamatayan. Gusto mo lang siyang saktan para ipakita ang kapangyarihan mo, ngunit nagamali ka. Nanlaki ang mga mata ni Don Rick. Mukhang nagulat siya. Ang pera na binigay ko kay Aling Ara sa Pierre, Don Ricardo, sabi ni Dr. Raff, tumayo sa harap ni Ara, ay hindi para bilhin siya. Ito ay para bigyan siya ng dignidad. Alam kong may pride si Aling Ara at hindi siya tatanggap ng limos. Kaya gumawa ako ng paraan na trabaho ang tingin niya. Oo, nagkamali ako sa paraan dahil hindi ko inasahan na ganito kalaki ang magiging sakit na mararamdaman niya. Pero ang intensyon ko ay puro. Mahal ko si Aling Ara at mahal ko si Angelo. Gusto ko silang protektahan. Napatingin si Ara kay Dr. Raff. Ang mga salitang, mahal ko si Aling Ara at mahal ko si Angelo, ay umalingamngaw sa kanyang tenga. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito, ng pag-unawa, ng sakit. Pinagplanuhan mo pala ang lahat! Sigaw ni Don Rick. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Wala kang mapapatunayan, Doc! Baliw ka! At itong babaeng ito malalaman ng lahat ang kanyang nakaraan. Siya ay isang ina na lumaban para sa kanyang anak. Putol ni Lola Elena. Ang kanyang boses ay malakas, puno ng awtoridad. Siya ay isang babae na may dignidad na hindi mo kailanman maiintindihan. At ikaw, Don Ricardo, ang iyong mga kasinungalingan ay natapos na. Ang lahat ng iyong ginawa ay ibubunyag. Walang anumang kasinungalingan ang kayang itago ang katotohanan. May pumasok na 2 security guard. May tumawag sa amin, Mr. Villa. May report ng harassment. Napakunot ang noo ni Don Rick. Nagulat siya. Aalis ako! Sigaw ni Don Rick. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at kahihiyan. Mabilis siyang umalis habang nakasunod ang 2 security guard. Ang kanyang balak ay nabigo. Naiwan si Ara, Dr. Raff at Lola Elena. Ang katahimikan ay bumalot sa kanila. Ang lahat ng sikreto ay nabunyag na. Ang buong katotohanan ay nakalatag na. Pinunasan ni Ara ang kanyang luha. Lumapit siya kay Dr. Raff. Ang kanyang mga mata ay nanatiling puno ng sakit. Ang lahat ng sinabi ni Dr. Raff ay nagbigay ng paliwanag, ngunit ang sakit na naramdaman niya ay nanatili
ang panlilinlang. Kaya niya bang patawarin ang taong ito? Kaya niya bang tanggapin ang pag-ibig na nagmula sa isang masakit na kasinungalingan? Ang kanyang puso ay nahati. Ang isang bahagi ay gustong maniwala sa pag-ibig at pagmamalasakit na nakikita niya sa mga mata ni Dr. Raff. Ngunit ang isa pang bahagi ay puno ng takot, ng pagdududa, ng mga alaala ng sakit na dulot ng kasinungalingan. At ang lalaking ito, gaano man kabuti ang intensyon, ay nagdala ng panlilinlang. Ang pag-alis ni Don Ricardo Villa ay hindi nagdala ng kapayapaan sa puso ni Aling Ara. Ang mga salita ni Dr. Rafael de la Vega ay umalingaw-ngaw sa kanyang tenga. Mahal ko si Aling Ara at mahal ko si Angelo. Kasabay nito ang katotohanan na siya ang utak sa likod ng lahat ng panlilinlang, ng lahat ng kasinungalingan na nagtulak sa kanya sa gilid ng bangin. Ang kanyang puso ay nabibiyak sa gitna ng sakit at pagkalito. Naramdaman niya ang kamay ni Lola Elena sa kanyang likod. Mahina siyang hinahaplos. Iha, bulong ni Lola Elena. Kailangan mong magpahinga. Marami kang pinagdaanan. Umiling si Ara. Hindi po, Lola Elena. Hindi po ako makakapagpahinga hanggat hindi ko nauunawaan ang lahat ng ito. Lumayo siya kay Lola Elena at tiningnan ng diretso si Dr. Raff. Paliwanag mo sa akin, Dr. De La Vega. Ngayon, bakit? Bakit ganyan ang paraan mo? Ang mga mata ni Dr. Raff ay puno ng sakit, ngunit walang pag-iwas. Aling Ara, naiintindihan ko ang galit mo. Naiintindihan ko ang sakit mo. Wala akong karapatan na humingi ng kapatawaran ngayon, pero kailangan mong malaman na simula pa lang, wala akong ibang intensyon kundi tulungan ka. Nakita ko ang iyong paghihirap sa ang puso ni Inday. Ang bawat pagtingin ni Don Rick sa iyo ay parang tinutusok ang puso ko. Nakita ko kung paano mo isinakripisyo ang lahat para kay Angelo. At nang malaman ko ang kondisyon ni Angelo, nagdesisyon ako na kailangan kong gawin ang lahat. Bakit hindi diretsahan? Putol ni Ara. Ang boses ay nanginginig. Bakit kailangan pang gumawa ng ganoong kasinungalingan? Bakit kailangan pang lokohin ako? Alam mo ba kung gaano kasakit ang gabing iyon sa Pierre? Ang pakiramdam na ibinebenta ko ang sarili ko. Napayuko si Dr. Raff. Naiintindihan ko, Aling Ara. At iyon ang pinakamalaking pagkakamali ko. Alam kong hindi ka basta-basta tatanggap ng tulong. Alam kong may malalim kang pride at ayaw mo ng limos. Kaya naisip ko, kung ibibigay ko ito sa iyo bilang trabaho, bilang kapalit ng isang bagay na may halaga sa akin, mas madali mong matatanggap. Hindi ko inasahan na ganoon kalalim ang magiging epekto nito sa iyo. Akala ko, mas magiging masakit kung diretsahan kong ibibigay. Pero nagkamali ako. Hindi ko naisip ang iyong damdamin. Tumayo si Lola Elena. Dahan-dahan, iha. Alam kong mahirap itong tanggapin. Pero kilala ko ang apo ko. Mula pa noon, may puso na siya para sa mga nangangailangan. Ang puso ng Pag-asa Foundation ay pangarap namin pareho. Pangarap kong tumulong sa mga batang may sakit sa puso na walang kakayahang magpagamot. At ang nakaraan mo, Aurora, alam ko kung gaano kakasaktan. Kaya nga, ayaw kanyang masaktan muli. Umiyak si Ara. Ang kanyang puso ay gumugulo. Gusto niyang maniwala. Gusto niyang tanggapin ang paliwanag. Ngunit ang sakit ay masyadong sariwa. Ang takot na muling masaktan ay masyadong malalim. Kailangan ko ng oras. Bulong ni Ara. Umiling. Hindi ko ito kayang tanggapin ngayon. Simula ng gabing iyon, nagkaroon ng malaking pagbabago sa buhay ni Aling Ara. Nananatili siya sa mansyon ni Lola Elena, pero hindi na siya nagtatrabaho bilang tagapag-alaga. Sa halip, ginagawa niya ang mga gawaing bahay at inaalagaan niya si Angelo
na unti-unting gumagaling sa ospital. Araw-araw, dumadalaw si Dr. Raff, ngunit hindi na siya umaakyat sa mansyon. Naghihintay lang siya sa labas o nagpa-park sa tapat ng ospital. Kapag dinadalaw ni Ara si Angelo sa ospital, madalas niyang makita si Dr. Raff na nakaupo sa labas ng silid ng kanyang anak. Hindi siya lumalapit kay Ara. Hindi rin siya nagsasalita. Nag-offer lang siya ng tulong para kumuha ng gamot o kaya ay bumili ng pagkain para kay Angelo. Minsan, nakikita niya si Dr. Raff na nakikipaglaro kay Angelo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pag-aalaga. Ngunit hindi pa rin kayang tanggapin ni Ara ang lahat ng iyon. "Mami, ang bait ni Kuya Raff," sabi ni Angelo isang araw, habang naglalaro sila ng laruan na binigay ni Dr. Raff. "Lagi niya akong binibisita at kinukwentuhan niya ako ng mga pusa." Ngumiti lang si Ara, ngunit may kirot sa kanyang puso. "Oo, anak, mabait siya." Nagsimulang makipag-usap si Lola Elena kay Ara. Hindi tungkol kay Dr. Raff, kundi tungkol sa nakaraan, tungkol sa kanyang mga pangarap, tungkol sa mga pagkakamali. "Alam mo, Iha," sabi ni Lola Elena isang hapon habang nagdidilig sila ng halaman, "ang pagmamahal ay hindi laging madali. May kasamang sakit, may kasamang pagsubok, pero ang tunay na pagmamahal, nagpapagaling. Hindi ito nananakit." "Pero ang sakit na naramdaman ko, Lola Elena," sagot ni Ara, "masyado pong malalim." "At naiintindihan ko iyon, anak," sabi ni Lola Elena. Hinawakan ang kamay ni Ara. "Pero ang sakit na iyon, huwag mong hayaang maging tanikala sa puso mo. Ang nakaraan, kailangan mong bitawan. Ang iyong dignidad, hindi kailanman nawala. Nandoon pa rin ito. Pinatunayan mo iyan sa paglaban mo para kay Angelo." Bawat salita ni Lola Elena ay parang patak ng tubig na unti-unting nagpapababa ng apoy sa puso ni Ara. Nagsimula siyang magbalik tanaw. Ang kanyang pagtakas mula sa kanyang nakaraan, ang kanyang pagiging aling-ara, isang maskara na binuo niya upang itago ang lahat ng sakit, ang kanyang takot na magtiwala. Narinig niya ang bawat salita ni Lola Elena. Ang kanyang pagdududa ay unti-unting nabawasan, ngunit ang takot ay nananatili. Takot na muling masaktan, takot na magtiwala. Isang araw, habang nasa ospital sila ni Angelo, nagkaroon ng emergency meeting si Dr. Raff sa ibang ospital. Napakaliit ng tsansa na makauwi siya bago maghapon. Ngunit nang dumating ang oras ng pagbisita, nandoon si Dr. Raff. Hinihingal siya, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang lab coat ay may bahid ng mantsa. "Doc, hindi po ba kayo dapat nasa meeting?" tanong ng isang nurse. "Nagmadali na lang ako," sagot ni Dr. Raff. Tumingin kay Angelo. "Hindi ko kayang hindi makita ang pasyente ko." Narinig ni Ara ang usapan nila. Alam niyang mahalaga ang meeting na iyon. Isang malaking project ng ospital. Ngunit mas pinili ni Dr. Raff na makita si Angelo. Isinakripisyo niya ang mahalagang pulong para lang makasama sila. Sa sandaling iyon, nakita ni Ara ang tunay na pagmamahal sa kanyang mga mata. Hindi iyon para sa pera. Hindi iyon para sa kapangyarihan. Ito ay para sa kanila. Pumasok si Dr. Raff sa silid ni Angelo. Lumapit siya sa bata, kinuha ang kanyang kamay. "Kamusta, Angelo? Nakita mo ba ang bago kong laruan?" Nagsimula siyang maglaro kasama si Angelo. Tinitigan sila ni Ara. Ang kanyang puso ay biglang lumambot. Ang lalaking ito, na handang isakripisyo ang lahat para sa kanila. Ang lalaking ito, na handang harapin ang kanyang galit, ang kanyang sakit, para lang mapatunayan ang kanyang pagmamahal. Hindi siya masamang tao. Nagkamali lang siya sa paraan, pero ang kanyang puso ay puro. Sa gabing iyon, habang hawak-hawak ni Ara ang kanyang anak, narinig niya ang boses ni Angelo. "Mami,
Bulong ni Angelo. Tumingala sa kanya. Mami, si Kuya Raf po. Tatay papa ko po ba siya? Gusto ko po si Kuya Raf. Ang mga salitang iyon ay parang kidlat na tumama sa puso ni Ara. Naramdaman niya ang isang matinding pagkabigla. Isang tanong na hindi niya kailanman naisip. Isang tanong na nagtulak sa kanya upang harapin ang kanyang pinakamalalim na damdamin. Ang kanyang anak. Ang pamilya. Kaya niya bang magbukas muli? Kaya niya bang magtiwala muli sa pag-ibig? Mami? Si Kuya Raf po? Tatay papa ko po ba siya? Gusto ko po si Kuya Raf. Ang mga salitang iyon ni Angelo ay parang isang matamis na himig na pumukaw sa puso ni Aling Ara. Nakaupo siya sa gilid ng higaan ng anak. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ang tanong ni Angelo ay hindi lamang isang simpleng katanungan ng isang bata. Ito ay isang paanyaya. Isang paanyaya upang magbukas muli. Isang paanyaya upang magtiwala. Niyakap ni Ara si Angelo. Mahigpit. Bakit mo naman naisip yan, anak? Mahina niyang tanong. Kasi po, sagot ni Angelo, si Kuya Raf po, mabait. At lagi po siyang nandyan. Para po siyang papa. Gusto ko po siya, mami. Umiyak si Ara. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng pag-unawa, ng pagtanggap. Si Angelo, sa kanyang kaunting edad, ay nakikita ang tunay na halaga ni Dr. Raf. Nakikita niya ang pagmamahal. At kung kaya ni Angelo, bakit hindi niya kayang tanggapin? Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagdududa, ay parang manipis na ulap na unti-unting lumabo ang boses ni Lola Elena. Ang kanyang mga salita, ang sakit na iyon, huwag mong hayaang maging tanikala sa puso mo. Ang nakaraan, kailangan mong bitawan. Ang bawat pagmamalasakit ni Dr. Raf, ang kanyang pagdating sa ospital kahit may mahalagang meeting, ang kanyang mga mata na puno ng pagmamahal, lahat iyon ay nagbabalik sa kanyang isip. Kinabukasan, habang nasa hardin sila ni Lola Elena, nakita ni Ara si Dr. Raf na papalapit. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na niya ito nilayuan. Hinintay niya ito, Aling Ara. Sabi ni Dr. Raf, lumapit sa kanila. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ayos ka lang ba? Tumingin si Ara sa mga mata ni Dr. Raf. Nakita niya ang sinseridad. Nakita niya ang pagmamahal. At sa pagkakataong ito, wala nang pagdududa. Dr. De La Vega, simula ni Ara, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bahid ng damdamin. Kailangan nating mag-usap. Nag-aalala si Dr. Raf. Tungkol saan, Aling Ara? Tungkol ba sa nangyari sa Pierre? Kung tungkol doon, naiintindihan ko kung hindi mo ako mapapatawad. Hindi, putol ni Ara. Hindi iyon. Tungkol ito sa atin. Tungkol sa lahat. Pumunta sila sa isang tahimik na sulok ng hardin. Humarap si Ara kay Dr. Raf. Ang hangin ay sariwa. Ang araw ay unti-unting lumiliwanag sa silangan. Masakit ang ginawa mo sa akin, Dr. De La Vega, sabi ni Ara, diretso sa kanyang mga mata. Masakit na masakit. Ang pakiramdam na niloko ako, na pinaglaruan ang aking pag-asa. Iyon ang pinakamalalim na sugat. Napayuko si Dr. Raf. Alam ko, Aling Ara, at hindi ko kailanman mapapatawad ang sarili ko sa sakit na dulot ko sa iyo. Mula pa noon, hinahangaan na kita. Ang iyong lakas, ang iyong pagmamahal kay Angelo. Nakita ko ang paghihirap mo at sa takot ko na hindi mo tatanggapin ang tulong ko, nagkamali ako sa paraan. Mahal na mahal ko si Angelo. Kung may pagkakataon lang ako na ibalik ang lahat, gagawin ko. Naramdaman ni Ara ang pagtulo ng kanyang luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit, kundi luha ng paglaya. Ang kanyang puso, na matagal nang nakakulong sa takot at sakit,
ay unti-unting bumubukas. Naintindihan ko na ngayon, sabi ni Ara, tumingala. Naiintindihan ko na ang intensyon mo. At alam kong nagkamali ka lang sa paraan. Pero ang pagmamahal na nakikita ko sa iyong mga mata, sa iyong mga kilos, sapat na iyon. Naluha si Dr. Raff. Aling Ara. May tanong sa akin si Angelo. Patuloy ni Ara. Ngumiti. Tinatanong niya kung ikaw daw ba ang tatay niya. Nagulat si Dr. Raff. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. At may nakita si Ara na pag-asa na hindi niya kailanman nakita dati. Kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, Aling Ara, sabi ni Dr. Raff. Dahan-dahan siyang lumuhod at kinuha ang isang maliit na kahon mula sa bulsa ng kanyang pantalon. Binuksan niya ito. Isang simpleng singsing na may malaking perlas. Bibigyan kita ng lahat. Ang pagmamahal na nararapat sa'yo. Ang kaligayahan na matagal nang ipinagkait sa'yo. Ang pamilya na matagal mo nang pinapangarap. Gusto kong maging asawa mo, Aling Ara. Gusto kong maging tatay ni Angelo. Gusto kong maging bahagi ng buhay ninyo habang buhay. Pakiusap. Maniwala ka sa akin. Tanggapin mo ako. Hayaan mo akong mahalin ka. Mahalin si Angelo. Sa paraan na nararapat kayo. Umiyak si Ara. Napakalaking opo ang lumabas sa kanyang bibig. Yumakap siya kay Dr. Raff. Mahigpit. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon ng paghihirap, pagdududa, at sakit, natagpuan niya ang kapayapaan. Natagpuan niya ang pag-ibig. Isang buwan pagkatapos, naganap ang isang simple ngunit napakagandang kasal sa hardin ng mansyon ni Lola Elena. Nandoon ang pamilya De La Vega. Ang mga kaibigan ni Ara mula sa Ang Puso ni Inday, pati na rin ang mga nurse at doktor mula sa St. Raphael Medical Center. Ang lahat ay masaya. Ang lahat ay nagdiwang. Si Angelo, na malusog na at masigla, ay tumalon-talon sa tabi ni Aling Ara. Ngayon ay si Mrs. Aurora de la Vega. Si Dr. Rafael de la Vega ay nakangiti. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal habang tinitignan niya ang kanyang asawa at ang kanyang anak. Si Lola Elena, nakaupo sa kanyang silya de rueda, ay lumuha rin sa tuwa. Ang araw ay unti-unting lumulubog at ang langit ay nagkulay kahel at rosas. Niyakap ni Raff si Ara at hinawakan ni Angelo ang kamay nilang dalawa. Ang kanilang pamilya ay nabuo na. Hindi ito perpekto. Meron silang nakaraan. Meron silang mga sugat. Ngunit mayroon din silang pagmamahal. Mayroon silang pagtitiwala. At mayroon silang pag-asa. Ang kwento ni Aling Ara ay hindi lang kwento ng pagdurusa, kundi kwento ng pagbangon. Ang kanyang puso, na minsan ay balot ng takot at galit, ay ngayon ay puno ng pag-ibig, ng kapayapaan, at ng pagtanggap. At sa ilalim ng lumulubog na araw, sa simula ng isang bagong kabanata, alam niya na ang pagmamahal ay laging hahanap ng paraan. At ang tunay na pag-asa ay matatagpuan lamang kung ikaw ay matututo ulit magtiwala. At dito, nagtatapos ang makabagbag damdaming kwento nina Aurora at Rafael. Sa bawat salita, sa bawat kabanata na inyong pinakinggan, kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyong pagtangkilik. Kayo po ang nagbigay buhay sa bawat karakter, sa bawat emosyon, at sa bawat pagsubok na pinagdaanan ni na Aling Ara at Dr. Raff. Ang paglikha ng kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa amin. Naramdaman namin ang bawat hapdi, ang bawat pagdududa, at ang bawat munting pag-asa na gumabay sa ating mga bida. Sa mga sandali ng panlilinlang, ng pagkadusta, at ng matinding kalungkutan, pilit naming hinanap ang liwanag, ang katotohanan na magpapalaya sa kanila. Ang Tieng Ho Kan Do Chai Trai Tim Nguyen Me ay hindi lamang isang simpleng kwento ng pag-ibig. Ito ay isang paalala na ang tunay na pagmamahal ay nangangailangan ng higit pa sa salapi o posisyon.
Ito ay nangangailangan ng tiwala, ng pagpapatawad, at ng kakayahang lampasan ang mga sugat ng nakaraan. Ito ay tungkol sa kapangyarihan ng isang ina, ang kanyang sakripisyo, at ang pagtuklas na ang kaligayahan ay matatagpuan sa pagtanggap sa sarili at sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon, hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa sarili. Naway ang kwentong ito ay nag-iwan ng kakaibang marka sa inyong mga puso na ang pag-ibig ay kayang paghilumin ang lahat ng sugat at ang pag-asa ay hindi kailanman nawawala. Kung mayroon po kayong saloobin, katanungan, o damdaming nais ibahagi matapos ninyong pakinggan ang kuwentong ito, huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento. Masaya po kaming basahin ang bawat isa sa inyo. Maraming salamat po muli at hanggang sa muling pagkukuwento. Junaid Had.